mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nananahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin kong araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo kong salingin. Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit. Kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Basilio! Ang anak ko! Crispin! Pinadihan kami insultin, pero wala kayong karapatang bastusin ang alaala ng aking ama! Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi niyo rin babatid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Uulitin ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio! Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng ating munting pagsasalo. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Siya'y kauwing lamang mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Sa mga kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, ipagpamanhin niyo po ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama? Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Wala ka bang mga mata? Mayroon po, senyora. Mga matang mas malinaw pa kasi sa inyo. Ngunit ako'y nakabasid lamang sa inyong nakapusod na buhok. Ang luklukang ito ay para sa inyo, Senyor Padre Damaso. Kayo ang unang kakilala at kumpisor ng nasirang may bakal. At alang-alang na din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Ano yan? Marahil nakalimutan mo na ang iyong bayad sa tagal ng iyong pamamalagi sa Europa. Kahit ako'y kalimutan na ng aking bayan, sa bawat sandali, siya'y aking inaalala. Aling bansa sa Europa ang naiibigan niyo? Kahit ilang malayang bayan pa sa Europa, ngunit una sa lahat, ang Espanya, at siya ko na naging pangalawang inang bayan. Ano naman ang pinakamahalagang bagay na naging katangi-tangi sa pamumuhay sa pananampalataya at sa lahat na? Bago ko tumungo sa isang bayan ay pinag-aral ko muna ang kanyang kasaysayan. At pagkatapos nito ay wala na nakatangian bawat nakita ko. Ngunit natiyak kong ang kasaganahan o kadaupaan ng sambayan ay nababatay sa taglay nitong kalayaan. Yan lamang nakita mo? Alam na yan ng mga bata sa paaralan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng ating dating kura. Ngunit, nagpagunita rin ito sa aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Mga Ginoo,
ako'y ipagpamanhin ninyo. Sapagkat ako'y lilisan na, kinabukasan ay marami pang lulutasin para sa Espanya at para sa Pilipinas. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, may importante lamang po akong gagawin. Nakita na ninyo? Ganyan! Ganyan ang mga nangyayari sa kabataang pinapadala sa Europa! Nagiging mapagmataas at mayabang! Senyor Ibarra, Tiniente, kayo pala. Ginulat po ninyo ako. kuya si senyor, maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila ba may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama? Maaari ba ninyong sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman, senyor? Sa pagkakaalam ko, namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. En la prisión? Nakulong po ang aking ama? Di ba kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali, senyor. Ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra, siya na pinagbintang Herehe at Filibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo ho bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit ho siya nakulong? Noon ay mayroong Kastilang mangmang at masamang ugali na naging kolektor ng buwis. Siya ay pinagkatuwaan ng mga bata at pinagtanggol ni Don Rafael ang mga bata, ngunit naitulak niya ang kolektor. Sa kasamaang palad, kolektor ay namatay dahil sa kanyang pagkakatulak. Dahil dito, kinulong ang inyong ama. Tinakwil siya ng lahat at lintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at kinalaunan ay sa bilangguan namatay. Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago. Padre. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, iho. Naririto ho ba si Maria Clara? Tuloy ka muna, iho, at maupo. Tatawagin ko lang siya sandali. Maraming salamat po. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na ho, tiya. Papariyan na rin ho ako. Di pa rin talaga kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Napakaswerte ko at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang para ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi naman ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mong maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso binibini, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking iniibig. Patawad mi amor, ngunit kailangan ko ng lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos. Kailangan kong pumunta roon sa isang tao para tulungan niya ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Adios, mi querida. Magandang umaga ho. Alam niyo ho ba yung puntod na may malaking krus? Na may ngalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus na may puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog! Uho, pinasunog yun ng kurang malaki. Ang gayon ay bakit hinukay pong bangkay ng aking ama? Saan mo din ang bangkay niya? Ay, inutos namin ng kurang malaki. Nailibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman sinabi niya? Hindi ho, senyor. Mabigat ang bangkay at napakalakas ng ulan.
Kaya iniligaw ko muna siya sa ilog. Tama daw, senyor. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng kalpastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumugot ka! Kung ano man yun, sinasabi ko sa'yo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. At kung hindi ikaw, sino? Sigurado kung hindi ako yung hinahanap, kundi ang pinalitang kong pura ng si Padre Damaso. Magpahinga na muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. May tama ka ba, Crispin? Hindi ba 37 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi ko mabayaran yan. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Kapag nalaman to ni inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala sa inay. Tahan na. Basilio, may multa kang 2 riyal sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo sinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Todavía mientes! Matagal na po namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan niyo na po kami. Manahimik ka! Crispin! Marahil ay gutom na gutom ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom. Kaya maghahanda ako ng masarap na pagkain. May makakain ba? Meron. Nasaan? Bilisan nun, nagugutom na ako. Oo. Narito na. Wala nang natira? Ngunit, paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka. Nasaan nga ba mga batang iyon? Nasa kumbento pa pero uuwi rin sila. Sandali! Hindi mo ba sila hihintayin? Inuutosan mo ba ako? Alis ako kung kailan ko gusto. Wawang mga anak ko. Magsasaing na lamang ako ulit. Ay, kinig ba po ba kayo, inay? Basilio! Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na po kay inay. At si Crispin po. Ano bang nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya maaaring umuwi dahil pagbintangan po siya nagnakaw. Ano? Inakusahan si Crispin? Dahil ba sa mahirap lang tayo, kailangan nating magdusa? Inay. Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Teka, bibigyan kita ng kanin at tawilis. Ba't hindi po ako kumakain ng tawilis, inay? Alam ko, anak. Ngunit, naghanda ako ng ibang ulam kanina. Pero dumating ang iyong ama. Dumating si Itay? Oo. Pero umalis din siya agad. Hindi ba, inay? Basilio! Patawad po. Diyos ko, anong gagawin ko? Anong silbi ng mga iyan, Are? Para sa kura, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung gano'n, ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Abay, matapos magnakaw ng mga batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura ng punta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, punta na rin ang mga gwardiya sigil sa inyong tahanan upang huliin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw mga anak ko. Hoy, ina ng mga magnanakaw. Huwag mo iyakan ng mga anak mo.
Wala kang mapapala sa mga anak mo na nagmana sa kanilang ama. Senyorita Maria Clara, saan po ninyo gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku, hindi po, senyorita. Ilang sandali na lamang at makakarating na rin tayo doon. Keseso? Marahil ay kahoy lamang po. Ah, kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Un momento at titingnan ko. Isang buhaya! May buhaya! Kaya pala nauubos ng mga isda sa lawa na ito. Kailangan nang mamatay ang buhaya na iyan. Krisostomo, nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Liligtas ko siya! Nasaan na sila? Baka kung ano nang nangyari sa mga yun. Maraming salamat po sa pagligtas ninyo sa buhay ko, Senyor Ibarra. Balang araw, kapag nangailangan kayo ng tulong, nakahanda akong tulungan kayo. O Senyor Ibarra, maaari bang ikaw na maglagay ng palitada sa ibabaw ng bato? Ikasisi ako po ito, Gobernador. Isang maling galaw mo lamang. Tiyak, patay ka. Kudese, Senyor! Anong ibig sabihin? Elias? Hindi lamang ito ang maaaring mangyari sa inyo. Sasabihin ko na lamang ang lahat sa tamang panahon. Sandali! Ano nangyari sa taong ito? Muntik na kayong patayin ng taong yan. Ngunit, siya rin ang naging biktima sa sarili niyang balak. Entonces, ako na lamang magpapalibing sa kanya. Paumanhin, Senyor Ibarra. Ngunit hindi ba't pinagtangkaan niya ang iyong buhay? Oo nga. Ngunit siya nasawi. Ano pa bang parusa ang dapat niyang matanggap? Pinapatawad ko na siya. Ang bait-bait talaga niya. Viva Crisostomo Ibarra! Mi amor, natutuwa ka ba sa paaralang pinagawa ko? Por supuesto, amor. Hindi man lang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumataas na tingin niya sa kanyang sarili. Napunta lamang siya sa Europa. Pinakalaan mo kung sino kumasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Tulad lamang siya ng kanyang ama. Akakalain mong disente, pero hindi marunong gumatang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Pero hindi ko na ito matitiis pa! Tama lamang na pinarasahan siya na mamatay sa kulungan. Ito di ay kiniinsultin. Pero wala kayong karapatang bastusin ang alaala ng aking ama. Abunos dili kay para. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Sinasabi niyong alagad to ng Diyos? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. At ngayon babastusin niya ang alaala niya. Yan ba ang sinasabing alagad ng Diyos? Crisostomo, por favor, alang-alang man lamang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, hindi lamang kita mahal. Baka nakita niyo kung may dugo pang dumadaloy sa taong yan. La la la. La la la. La la la. La la la. Gwardyang Sibil! Mga Gwardyang Sibil! Bakit to, senyora? Sino iyong kumakanta? Siya ho, ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Masunod do, senyora. Arito na ho siya, senyora. Pakantahin niyo siya. May baliw, umawit ka. Awit na! La 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 la. La 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 la. La la la.
Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Baliw? Sumayaw ka. Sumayaw? Gayahin mo ako. Ganito, oh. Sumasayaw matandang baliw. Hoy! Hindi akong baliw, ha? Ikaw ang baliw. Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw? Oo, ikaw. Ikaw ang baliw. 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 Kaya inuutusan kitang sumayaw. Ayoko. Ayokong sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Sabi lang ikaw ang baliw. Ikaw talaga. Baliw. Aray. Baliw. Aray. Baliw ka. Aray. Baliw. Aray. Bitawan mo nga ako. Tinuturuan ka lang ng leksyon ng baliw na yan. Tumigil ka nga. Hindi ka na naawa. May sira ka rin talaga. Ano? Dugo? Basilio? Crispin? Ang mga anak ko? Dugo? Mga Gwardiya Sibil, bihisan niyo at gamutin ang babaeng ito. Bukas ay ihatid niyo siya sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Ah, oo. Magandang araw ho. Ako si Alfonso Linares. Magandang araw rin sa'yo, Ihi. Kamusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin yung pagbabago doon ko. Iya, kamusta na ang iyong pakaramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya na nga ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga hong napakaganda niya. Gandang araw ho, Padre Dax. Saan si Maria Clara? Papahinga ho siya sa kanyang silid. Maria Clara. Padre Damaso, salamat po sa pagbisita. Labis ako nag-aalala sa iyo, Iha. Magpagaling ka kagad. Opo. O sige, Iha. Magpagaling ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso. Victorina, sino iyang kasama mo? Ang totoo niyan ay, kanina ko pa ho siya gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya ho, si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ano nga ba ang inaanak ni Carlicos? Opo, ako na nga po, Padre. Anong siyokot sa wakas ay nakita na kita, Iho? Ako rin po, Padre. Tagal ko na po kayong gusto makilala. Nandirito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa? Madali lamang yan. Bintay ka lamang, Iho. Weh, ano ba naman yan? Ang papangit naman ng mga dumadaan. Hoy, Labandera, kami ba ang pinariringgan mo? Bakit? Matamaan ka ba? At anong sinasabi mo? Labandera? Gusto mo? Labhan ko yung kulot mong buhok? O baka naman, gusto mo plansyahin ko pa? Hoy, matandang mangkukulam, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda? Anong sabi mo? Gusto mo magtos tayo? Hindi kita uurungan. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Alvarez, pagsabihan mo yung asawa mong mukhang makukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Ay na, Victorina. Wala tayo nga pala sa mga yan. Ang kapal naman ang mukha mo! Pilay na peking manggagamot! Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon yung mayabang na Alvarez na yon? Mukha ba akong may laban sa kanya? Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka mapapakasal kay Maria Clara. At malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Tao po! Tao po! Tao po! Elias? Senyor Ibarra, ligtas po ninyo ang inyong sarili. Umalis na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? May pag-aalsa pong magaganap at kayo ang palalabasing nagpasimuno nito. Ngunit, sino ka? Hindi ko po alam kung sino may pakana nito, senyor.
Ano bang dapat mong gawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin po ninyo ang mga ito. Magtungo kayo kahit saan iyong hindi nila kayo masusundan. Alam ko pong hindi madali ang basta-basta na lamang umalis sa bayan na ito. Ngunit, wala na pong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Ano yan? Oh, ang alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa akin. Crisostomo, Mahal ko, tinulungan ako ni Elias sa makatakas. patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako ang patawarin mo dahil kailangan ko na lisanin ang lugar na ito at ang piling mo. Hindi. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko, mag-aalinlangan ka kapag nalaman mo. Nalaman kong, ano? Nang tunay kong ama, ay ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan. Kahit saan ka magpunta, ikaw lang ang mahal ko, Ibarra. Paalam, Maria Clara. Elias, saan ang ating tungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. At pagkatapos? Mamuhay po kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Ba't di mo ako samahan at magturingan tayong para magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno, sa inyong pamilya, at sa lahat ng tulong mo. May paparating! Magtago kayo sa ilalim ng sako! Sitigil kayo! Marunong po ba kayo sumakwat? Oo. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Elias, labanan natin sila. Magkita tayo sa Noche Buena, sa tabi ng puntod ng iyong lolo. Hindi. Hindi ito maaari. Mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Anak ko, Masaya na ho ba kayo? anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Wala na si Crisostomo. Patay ng taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lamang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy na ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako. Nung himasok ako sa inyo ni Ibarra. Sa buhay mo. Patawad, anak ko. Pasok na lamang ako sa kumbento. Kung yan ang gusto mo. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng nagawa kong kasalanan? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Inay? 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 Inay! Inay? Inay? Awit ng pag-ibig. Sino ka? Si Basilio po. Ang anak niyo. Anak? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay? Huwag po kayo sa kamatakot, Inay. Basilio? Opo, Inay. Ako nga po. Naku. Inay! Inay! Bakit niyo po ako iniwan, Inay?
Inay! Iho, anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siya ilibing sa sementeryo. Ngunit wala akong pera. Kumuha ka na lamang ng mga panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko. At sa sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging aho. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay ako, hindi nasisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Dakilang lahi, nasa iyong tangi, pag-ibig ko, inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nang pahiran ko, luha ng iyong puso ay natayo. Muli ang karangalan mo, o ang pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailanpaman. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo manggi ang kulay mo, dugo't pawis inanay mo, di ka na maapi. Ngayon